Ngayon na mga bossing, ang una nating papanoorin ay yun pong speech ni Boss Jinggoy, mga kababayan, bago pa lang po arestuhin, ano, kasama si John Vic Remulla. Hindi inaresto si John Vic, umaresto. Kasama ng mga umaresto, si John Vic Remulla po. Ito po yung speech, mga kababayan, nitong si Senador, no, Jinggoy Estrada. At ito po, mga kababayan, pangatlong beses na nakasuhan ng plunder. Ito pong si Senator Jinggoy Estrada, mga bossing. Tingin ko nga ho, sabi ko, aba, yung speech na pala, ano po, na sinabi doon sa kahapon, eh, tunog na alam niya nang aarestuhin na siya at may warrant of arrest na siya. Kaya medyo, ganito na yung tono niya. Pakinggan niyo ho, mga kababayan, medyo ano, may konting drama ho, mga bossing. Sabagay, naiintindihan ho natin siya. Ikaw ba naman ang maooblo, mawawalay, malalayo sa pamilya, eh, talagang medyo masakit ho talaga yan, mga kababayan. Game! Majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Ang langya. Nalaglag kayo, no? Sa panunungkulan o doon sa paninilbihan ni Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Laglag ang tuka. Ay, mga kababayan, mga boss chief sir, yung mga susunod dito, kagaya na lang ni nila Boss Joel Villanueva, Chis Escudero, at saka pati si Marcoleta. Ano po kaya ang tumatakbo sa kanilang isipan? Sa tingin niyo, mga boss chief sir? Si Marcoleta, mamaya ipapakita natin yung video, nakaganon pa, oh. Yung tipong ina-analyze niya, naku po, dadating din ako sa sitwasyon na ako naman yung mapupunta sa sitwasyon ni Boss Jinggoy na babasahan ng Miranda rights. Ano? Siguro napapaisip si Marcoleta ng gano'n. Ano ba naman kasi itong bungangang meron ako? Sarili ko na lang, inilalaglag ko pa. Tuloy, Jinggoy, banat. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. Ayop naman. Ano? Ano kaya ang ibig niyang sabihin dito, mga boss? Kasi nung nasa minority pa lang sila, maliit pa lang sila, hindi pa sila bumubuo, no? Hindi pa sila buo as majority. Alam na natin itong mga ito, eh, siguro 8 buwan nakalipas o 8 buwan nakaraan, alam natin may mga kakaharapin ng kaso ito, eh. Tayo nga ho ay nababagalan at natatagalan pa, mga boss chief sir, eh, 'di ba? Yung iba pa sa atin, akala ko ba makukulong na, akala ko ba aarestuhin na, yung mga ganyan. Eto ngayon na po, lumabas at yung tamang panahon na isa-isa na nga po na yung mga may kaso o yung mga iniimbestigahan last year pa ho, bandang September pa lang ho, mga kababayan, eto na lumalabas yung kanilang mga kaso, 'no? Eh, mukhang ang sasabihin ni Boss Jinggoy ho dito, mga boss chief sir, hindi ko tatalikuran ang pagiging majority ko, 'no? Gusto nila na ako ay umalis sa majority para hindi kasuhan. Sasabihin ni Jinggoy yan mamaya, oh. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary. Binigyan daw siya ng instruction ng Senate Secretary na ano? To put on hold my salary. Okay. Mabuti pa ho ito kahit papaano naman ho, mga kababayan. Ano? Mabuti pa si Jinggoy Estrada kahit papaano. Sabi niya doon sa Senate Secretary, hold muna ang aking mga sweldo hanggat ako ay hanggat lilinis niya yung kanyang sarili. Which is tama naman po, mga bossing. Hindi kagaya nung Tobats Bato de la Rosa, tigas ng mokmok. Hanggang ngayon po yata kahit nagtatago sumusweldo pa din Kumikita pa din po galing sa pera ng mamamayang Pilipino itong si Bato de la Rosa At least kahit papaano po tama para sa akin yung ginawa ni Jinggoy Estrada. Hold mo na yan. Hindi naman ako makakapagtrabaho dun Magsisiesta lang ako dun Nakaganon lang ako dun, higa, kain, tulog, higa, katuga, no? Kain, tulog, ga. Gala pala yun.
Sorry, wala palang gala. Oh. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. Yan. At tayo, mga Boss Chief Amo, sir, ha? Yung nakita natin, yung pag-aresto kay Jingo Estrada at pagsama niya, mga Boss Chief Amo, sir, hindi ibig sabihin nun, ha, na si Boss Jinggoy ay sinasabi natin na guilty na po agad. Hindi. Ano po, kailangan igalang natin na wala pang pagpapasya o wala pang paghuhukom dito kay Jinggoy Estrada. Hanggang ngayon po, nananatili, inosente si Boss Jinggoy, mga kababayan. Pero masanga ako dito kaysa kay Bato de la Rosa. Sabi ni Sir Rodel Galban, pag may kaso po si Jinggoy sa Sandigan Bayan, automatic suspended siya from holding office. O yun naman pala. Ano, pero yung Bato de la Rosa, makapal ang mukha nun. At higit sa lahat, hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Para mo naman, sir, tinawag na duwag si Bato de la Rosa. Di ba, Gab Dionesa? Pero barya na lang yung sweldo niya sa Senate. Pero may malaki ang kickback na kapag ka half billion, no? Napakadami ho nun, mga kababayan. Biruin mo, kung gusto mong bumili ng isang bahay na yung disenteng maliit para sa tatlong katao sa pamilya, no? Nanay, tatay, anak, siguro 5 milyon meron na eh. O ilan ang ilan ang kaya mong bilhin sa 500,000, 100 bahay na tagli 5 milyon, di ba? Kung ganun kalaki yung mga na-kickback, di umano nitong sila Senator Jinggoy Estrada. Uulitin ko ho, mga kababayan, no? Sila po ay mananatiling inosente hangga't hindi po napagpapasyahan na sila ay guilty ho, mga bossing. O tuloy, Jinggoy. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Narinig mo, Bato? Ikaw atakbo ka pa eh. Magkandadapa-dapa ka pa. Alam nyo, kayong mga makakasuhan, ano naman yan eh, binibigyan kayo ng pagkakataon upang ipagtanggol ninyo ang inyong mga sarili. Upang sa ganon, mabigyan kayo ng oras para masay ninyo yung inyong side. Kaya pabor pa din sa inyo yan. Alam nyo, kapag nalusutan nyo yan, tapos naipaliwanag ninyo, nalaman ng mamamayang Pilipino, si Boss Jinggoy acquitted sa kasong plunder. Nako, sa mga susunod na mga panahon, tataas pa ang boto nito. Di ho ba, mga kababayan? Baka iboto pa ho nito. Kaya sabi ko, pabor sa kanila, yung mga ganyang yun nga lang. May kasama kasing pagkulong. Hindi kagaya ng ibang mga kaso na kapag ka ikaw ay nakasuhan, kapag ka may mga hearing, attend ka dyan. Hindi ka makukulong hanggat hindi ka pa guilty. Yung kanila, kulong, no? Habang nililitis yung kaso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate. Sandali lang. Paano kaya nasabing kalokohan ang lahat ng ito? Anyway, tuloy natin. Legislative Budget Research and Monitoring Office or yung LBRMO ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anuman insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga aligasyong binabato laban sa akin. So how can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of? Kapag yung dating nyo sa korte, diyan kayo magtatagisan ng ebidensya nila laban sa'yo at yung depensa mo para mailusot ang iyong sarili dyan. Or the mastermind of
the supposed scheme. Wala po akong kinalaman dyan. Aha. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Ayan, ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Oh, sandali lang, ha? Ngayon lang naman kayo naging majority, di ba? Ngayon lang naman ho sila naging majority, mga kababayan. Dati pa meron na kayong meron ng mga kaso na alam natin na darating kapag dating ng panahon. Sana, sanay ka na dyan, Jinggoy. Oh, pangatlo na daw yan, Boss Jinggoy. Oh. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority. Bakit mo dinidiin na independent? Ano naman naging independent yan? Eh yung mga kasama nyo, lalo na pagdating ho sa impeachment, mga bossing, ano sinasabi? Hindi pa ho nag-uumpisa yung impeachment, wala pa ho nararating at paumpisa pa lang, ang sinasabi na ng mga kasamahan nito, sila Robin Padilla, sila Amy Marcos, na ibabasura nila yung impeachment. Ano naging independent yan? Sabihin mo, Duterte Black, o yan, ganyan. Duterte Senators, ganyan. Dahil yan naman ang katotohanan. At kaya isinusulong ho, mga boss Chipamo, sir, yun pong online voting, dahil ito nga po ang mga mangyayari dito sa mga ito. Marami ang makukulong at kapag ka nakulong sila, kinakailangan nila na manalo si Sara Duterte, kinakailangan nila na maging presidente si Sara Duterte upang sa ganon, kahit na nakulong sila, pagdating ng 2028, pag nanalo, no, si Sara Duterte, ay posible silang ilabas. Bakit to? Eh syempre, ikaw ba naman? Inakwit ka nitong senator na to. Eh syempre, utang na loob mo yun. Ilalabas mo ngayon niya. O labas na kayo. Labasan na. At yun ang tingin ko, nakikita ko mga kababayan, na dahilan kung bakit gustong-gusto nilang palitan yung Senate rules na pwedeng bumoto kahit nakakulong ho, mga bossing. Block. Ay sandali, naalala ko si Erwin Tulfo. Naalala ko si Senator Erwin Tulfo. Kamusta kaya ang gising nun? Kasi si Senator Erwin Tulfo, yung pong tumayo doon sa podium habang si Jinggoy Estrada ay lalakad-lakad at ngingisi-ngisi habang sinasabi niya, yan naman po na mga gusto nilang mangyari ay para po doon sa mga kasamahan namin na mga makukulong. Tapos nakita niya kinabukasan, si Jinggoy Estrada binabasahan na ng Miranda rights. I stand my ground. Okay? Ngayon kung tatanungin nyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. Ayun. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. Talagang idinidiin nila na independent sila, na kumbaga walang maniniwala, boss. Pasensya na, ha? This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion. Sabi ni Mary Ann sa'yo, Jinggoy Estrada, artista nga ni. Hindi, magaling si Jinggoy Estrada na umarte ng ganyan. Free from undue influence and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences. And now, the end is near, and so I face the final curtain. However difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Okay, yun na.
yun naman ang ano, yun naman ang ikinahanga natin dito kay Senator Jinggoy Estrada ho, mga bossing, 'no? So, akala ko naman, eh, meron silang, pag-ayaw. Kasi nakikita ko si Peter Cayetano talagang ano, eh, talagang umaarte ho, eh, 'no? Iba yung ano, eh, iba yung alindog ni Petra, mga kababayan, habang pinipigilan si John Vic Remulla, eh. Yun naman pala nasabi ni, Jinggoy Estrada na he is proceeding doon sa CIDG para magpaaresto at sumama. Bato! Ang lanyaka, tingnan mo, oh. Si Jinggoy, oh, humaharap, hindi nagtatago. Ikaw pa naman yung sinasabi na PNP chief, matapang, atapang atao. Eh, ikaw atakbo, abilis, adapa pa, ahagdanan. 'Di ho ba?